Ang kwento pong ito ay tungkol sa istriktang pagmamahal sa akin ng lola ko, kaya kapag nakakakita ako ng kabaong ay naaalala ko ang mga memories na kasama ko siya dahil mahal na mahal ko po ang lola ko. Tawagin na lang natin siyang Jenna at siya ay ipinanganak noong taong 2008. Ang kwento sa kanya ng kanyang nanay ay isang buwang gulang pa lang siya nang lumipat sila sa bahay ng kanilang lola dahil siya pa lang naman ang anak ng mga magulang niya. Kilala sa lugar nila ang lola ni Jenna dahil siya ay isang istriktong guro sa kanilang lugar. Naaalala pa ni Jenna ang mga kwento sa kanya ng kanyang lola na meron na siyang natapunan ng eraser na pagalitan at napalo. At base sa mga naaalala ni Jenna ay suportado siya ng kanyang lola lalo na pagdating sa mga contest sa paaralan. At isa pang naikwento sa kanya ng kanyang lola nung siya ay grade 1 pa lang ay tatlo na silang magkakapatid noon, pero si Jenna ay gustong pumasok kahit araw ng Sabado. Kaya hinabol siya ng walis tingting ng kanyang lola dahil nagpupumilit siya na pumasok kahit wala namang eskwela nung araw na yon. Istrikto ang lola ni Jenna pero sobrang bait niya lalo na kapag may mga kailangan silang magkakapatid ay sinusuportahan ito ng kanyang lola. Grade 1 si Jenna noon nung una siyang sumali sa isang contest sa math at alas 3 pa lang ng madaling araw ay nakahanda na ang kanyang almusal dahil pagdating ng alas 5 ay aalis na ang bus na sasakyan nila. Kaya naaalala din ni Jenna ang araw na yon na nakita niyang nagluluto ang kanyang lola ng meatloaf at kanin na babaunin niya para sa contest. Lola niya rin ang nakasama niya nung araw na yon kaya hindi niya binigo ang lola niya at siya po ay naging first place. Pero bago mag-grade 2 si Jenna ay kinailangan na nilang lumipat ng bahay at 2 oras ang biyahe pagitan sa bahay ng kanyang lola. Pero hindi pa rin sila kinalimutan ng kanyang lola dahil kapag dumarating ang araw ng pensyon nito ay pinupuntahan sila sa kanilang bagong bahay at dinadalan sila ng mga tinapay. Kaya tuwang-tuwa silang magkakapatid na makita ang kanilang lola at bago sila iwanan ay binibigyan sila ng pera na tigi 100 piso. At nung grade 6 na si Jenna ay nagdesisyon ng kanyang mga magulang na bumalik na ulit sa bahay ng kanyang lola dahil napalapit doon ang trabaho ng papa niya. Kaya masaya na naman si Jenna dahil palagi niya nang kasama ang kanyang lola at sa tuwing bumibisita ito sa kanilang probinsya ay palaging isinasama si Jenna. Kaya naaalala din ni Jenna ang mga araw na kumakain sila sa McDo o sa Jollibee sa tuwing bumibisita sila sa probinsya. At grade 9 si Jenna nang siya ay sumali sa isang beauty pageant sa kanilang eskwelahan at siya po ang nanalo. Ang lahat ng tanong sa mga contestant ay puro Tagalog kaya lahat ng sumagot ay Tagalog din. Pero pagkatapos koronahan ni Jenna ay pinagalitan siya ng kanyang lola dahil bakit daw Tagalog ang kanyang isinagot, maganda raw sana kung siya ay nag-English. April 26, 2023 ang araw na yon at hindi inaasahan ni Jenna na yun na ang huling contest na masusuportahan siya ng kanyang lola. Dahil makalipas lang ang 2 linggo ay nakita ng kanyang papa ang lola niya na nagsusuka kaya nag-alala naman agad ang kanyang mga magulang. Sabi ng mama niya ay samahan niya munang matulog ang kanyang lola sa kwarto pero ayaw naman pumayag ng lola niya dahil kaya niya naman daw. Kinabukasan ay pine-check up nila ang kanyang lola at ang sabi sa ospital ay may nakabara sa ugat sa kanyang ulo. Paglipas lang ng ilang araw ay naging makakalimutin na ang kanyang lola na kahit maggagabi na noon ay akala ng lola niya ay tanghali pa rin. Pero kapag may mga bagay na nakakalimutan ng kanyang lola at pinaalala naman nila ay natatandaan naman ito ng kanyang lola. Hindi nagtagal ay parang napapansin nila na lumalala na ang kalagayan ng kanilang lola kaya dinala na nila ito sa isang pribadong ospital. Tita ni Jenna ang naging tagabantay sa lola niya sa loob ng ospital at ang mama niya naman at ang isa niyang pinsan ang naging tagabili kung may kakailanganing gamot. Nagpositibo din sa COVID ang lola ni Jenna kaya lalo silang napaghigpitan sa pagbabantay sa ospital. Pero pagkalipas ng 2 linggo ay nakauwi na rin ang kanyang lola at ang mama niya na ang nag-aasikaso sa lola niya. Pero 3 araw pa lang ang kanyang lola sa bahay nila ay nagsuka na naman ito ulit kaya dinala ulit nila ito sa ospital. At ang sabi sa kanila ng doktor ay may pumutok ng ugat sa ulo ng kanyang lola kaya simula noon ay hindi na nakamulat ang lola niya at hindi na rin nakapagsalita. Sa ilong na rin pinadadaan ang kanyang pagkain at inumin kaya palagi siyang kinakausap ni Jenna at sumasagot naman ito sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang kamay. Sa tuwing gusto niyang kausapin ng lola niya ay hinahawakan niya lang ang kanyang kamay at nagpapakilala siya sabay hahawakan din siya ng kanyang lola. Halos lahat ng mga kamag-anak ng lola niya ay dumating na sa kanila at 2 tao na lang ang hinihintay dahil sila ay nasa abroad pa. Nasa paaralan po ako nung araw na yon at may RAT po kami at pagkatapos ng RAT sa subject na Filipino ay pumunta ako sa likod ng eskwelahan para makapag-Facebook. Nag-login po ako sa Facebook at nakita ko po ang profile picture ni mama at pinalitan niya ng picture ng lola ko at naka-caption na maraming salamat mama sa lahat. Kung nasaan ka man ngayon ay sana gabayan mo pa rin kami, mahal na mahal kita mama. At anyway po ang papa ko po talaga ang anak ng lola ko pero mahal na mahal din siya ni mama. Umiyak na lang po ako at nakita ko ng mga kaklase ko kaya dinamayan nila ako. Yun po ang araw na gumuho ang aking mundo. Kaya sana po mapili ang aking istorya alang-alang sa pagmamahal ko sa aking lola. Hanggang dito na lang Ate Charis. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycar. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya shoutout muna kay Erica Maureen Reyes Villesa, Brianna Rizel at shoutout na rin kay Trix at kay Gwen Vidal. Kaya yun lang. Like, share para alam mo namin bukas. Bye-bye!